Ito na ang pagpapatuloy ng ating anime na pinamagatang Failure Frame. Sa mga naunang kabanata ay nakilala natin ang ating bida na si Mimori. Biktima siya ng isang panghaharas noong bata pa siya sa kanyang stepfather. Isang araw ay nakasakay sila sa isang bus kasama ang kanyang mga kaeskwela para sa isang field trip nang bigla silang maglaho at mapunta sa ibang mundo. Ating alamin kung ano-ano ang mga pagdaraanan ni Mimori sa mundo na iyon. Bago ang lahat ay shoutout po muna sa walang sawang sumusuporta sa atin. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Sa pagsisimula ng ika-11 kabanata ay kinausap ni Eve ang kanyang mga kasama. Sinabi niya sa mga ito na magtungo na sila sa kinaroroonan ng Witch of the Bus at siya na ang maiiwan upang kalabanan ang mga paparating na halimaw. Sinabi niya na siya ang dahilan kung bakit humantong sa ganong sitwasyon ang lahat. Kinausap niya si Liz at sinabi na sumama ito kina Mimori dahil matapos niyang makipaglaban ay susunod din ito ng ligtas sa kanila. Tinanong ni Mimori si Eve kung talaga bang kaya niyang makaligtas sa mga halimaw. Sinabi rin ni Ceres na hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili dahil kung siya rin ang inatake ng halimaw na yun ay gagawin din ito ang katulad ng ginawa niya sa halimaw. Sa madaling salita ay hindi pumayag si Mimori sa kagustuhan ni Eve. Sinabi niya sa mga ito na sa kanilang lahat ay siya ang may pinakamataas na pag-asa na makasurvive sa dami ng mga halimaw na iyon. Kinuha niya ang kanyang maskara at nilagyan ito ng isang maliit na bagay sa loob nito. Sinabi niya na sana ay gumana ang naiisip niyang plano. Sinabi niya na siya ang bahala na kumalaban sa mga halimaw dahil kasama naman niya si Pigumaro at Slay sa pakikipaglaban. Wala nang nagawa si Eve sa mga sinabi ni Mimori. Lumuhad si Ceres at sinabi kay Mimori na mag-ingat itong mabuti sa kanilang gagawin. Sinabi naman ni Mimori kay Ceres na bilang vice captain sa kanilang grupo ay siya na ang bahala sa lahat kung hindi ito makakabalik ng buhay. Matapos nun ay naglakad na si Mimori kasama si Pigumaro at Slay. Sa sumunod na eksena ay nagkagulo din ang grupo ng mga kaeskwela ni Mimori. Ipinag-utos ni Ayake sa mga kasama nito na magpunta sa ligtas na lugar. Sa sobrang inis naman ni Oyamada ay sinimulan na niyang makipaglaban sa mga halimaw at ganun din naman si Kiri. Naiinis si Kiri dahil gusto sana niyang malaman kung ano ang dahilan ng pagkagulo ng mga halimaw ngunit hindi niya magawang malaman ito dahil sa dami ng mga punong nakaharang doon. Isang babae ang sinugod ng halimaw at dahil sa sobrang takot nito ay nabuwal ito. Tinulungan siya ni Kubota kaya't nakatakas siya dito. Habang kaharap ni Kubota ang halimaw ay naalala niyang muli si Mimori kaya't nilakasan niya ang kanyang loob. Bumalik ang eksena kina Mimori. Inutos niya sa tatlo na magtago ang mga ito sa kuweba na kanilang nadaanan upang hindi sila makita ng mga halimaw. Kasalukuyan namang sinasalina ni Mimori ng mahika si Slay kaya't nag-transform na ulit ito sa isang itim na malaking kabayo na mayroong 8 paa. Sunod nun ay kinuha niya ang kanyang maskara. Pumasok sa loob nito si Pigumaro at pagkatapos ay lumikha ito ng isang malakas na ingay. Matagumpay ang naging plano ni Mimori kaya't dahil sa ingay na ginawa ni Pigumaro ay doon nagpuntahan ang mga halimaw. Pinatakbo ni Mimori si Slay kaya't sinimulan din ng mga halimaw na habulin sila. Habang tumatakbo ay humingi ng paumanhin si Mimori sa kanyang mga kasama dahil hindi rin siya nakakatiyak kung makakaligtas ba siya sa gagawin niyang pag-atake sa mga halimaw na iyon. Tinanong din niya si Pigumaro at Slay kung handa ba nitong ialay ang kanilang buhay na kasama siya. Tumango at sumang-ayon naman sa kanya ang dalawa. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo habang patuloy ding humahabol sa kanila ang napakaraming halimaw. Sa pagkakataon na yun ay samot-saring mga halimaw na ang humahabol sa kanila. Bumalik ang eksena sa grupo ni Ayaka. Nakita niya na namatay ang dalawa sa kanilang kaklase matapos ang pagdaan ng mga halimaw. Nakita din niya doon si Yaso. Kagrupo ni Yaso ang dalawang namatay kaya't kinausap niya ito. Sinisisi niya si Yaso sa pagkamatay ng dalawa niyang kaklase dahil wala man lang itong ginawa upang protektahan ang mga ito. Nainis si Yaso sa mga sinabi ni Ayaka kaya't hinawakan niya ito at napagtaasan ng boses. Sinabi niya rito na hindi niya gusto ang ugali ni Ayaka dahil masyadong mataas ang tingin nito sa kanyang sarili. Sinabi niya rito na hindi ngunit isa itong S-rank ay maaari na niyang husgahan at sisihin ang kahit na sino man anumang oras niya gustuhin. Sinabi rin niya na kaya namatay ang dalawa niyang kaklase ay dahil sa mahihina ang mga ito. Sinabi niya na wala itong karapatan para siya ay pagsabihan. Bukod doon ay kung ano-ano pa ang sinabi niya kay Ayaka. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Kiri at Oyamada. Kinausap ni Kiri si Yaso at sinabi dito na tumigil na ito sa kanyang mga sinasabi. Sinabi sa kanya ni Kiri na wala siyang karapatan na sigawan ng sigawan si Ayaka.
Sinabi niya na hindi ngunit nagtataglay rin siya ng malakas na kapangyarihan ay maaari na niyang ipagmalaki ang kanyang sarili. Sinabi rin niya na hindi basehan ang kapangyarihan para masabi niya sa kanyang sarili na siya ay malakas. Itinutok ni Kiri ang kanyang espada kay Yasuo. Nainis si Yasuo sa mga sinabi ni Kiri kaya't nilabas nito ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Kiri na huwag nitong ipagmalaki ang pagiging Class S rank na hero niya. Itinuro niya si Ayaka at sinabi na hanggang ngayon ay hindi pa rin nito na ilalabas ang unique skill nito sa kabila ng pagiging Class S rank din nito na hero. Sinabi niya na hindi ngunit Class S rank na hero silang dalawa ni Ayaka ay aasta na sila na parang sila ang mga boss sa grupo na yon. Nainis na din si Oyamade kaya't susugurin na sana niya ito ngunit pinigilan siya ni Kiri. Matapos nun ay kumalma na din si Yasuo at umalis na din sa lugar na iyon. Matapos nun ay napunta ang eksena kina Eve at Ceres. Sinabi ni Eve na susundan niya si Mimori upang tulungan ito. Tinanong ni Ceres kung bakit niya naisipan iyon. Sinabi ni Eve na hindi rin siya sigurado kung magtatagumpay si Mimori sa ginawa nito. Sinabi rin niya na sa kanilang paglalakbay ay hindi gaanong nakapagpahinga si Mimori dahil kulang ang naging tulog nito. Sinangayunan naman ni Ceres ang sinabi ni Eve. Sinabi rin ni Eve na matalas ang mata niya sa dilim at malakas rin ang kanyang pandinig kaya't wala siyang magiging problema kung mayroon man siyang makasagupang halimaw sa kanyang daraanan. Sinabi rin niya na kung sakaling masusugatan o mapapahamak si Pigmaro at Slay sa pakikipaglaban ay maaari niyang kuhanin ang mga ito upang iligtas ang mga ito. Napagtanto ni Ceres na persegido si Eve na matulungan si Mimori kaya't hindi niya pinigilan ito. Kinausap ni Eve si Liz at sinabi dito na makinig siyang mabuti at sumunod sa mga sasabihin ni Ceres. Humingi din siya ng paumanhin dito dahil iiwanan na muna niya ito. Sinabi ni Ceres na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang bahala kay Liz. Sinabi rin niya kay Eve na mangako ito sa kanya na babalik ito ng buhay. Sinangayunan naman ito ni Eve. Matapos nun ay lumabas na ng kuweba si Eve at iniwan ang dalawa. Bumalik na ulit ang eksena kay Mimori. Dito ay sinimulan na niya ang una niyang pag-atake. Muli niyang ginamit si Pigmaro kaya't sinimulan ng pahabain ni Pigmaro ang kanyang mga galamay patungo sa mga halimaw na humahabol sa kanila. Tinapatan niya ulit ang mga ito. Sinubukang lumaban ng mga halimaw ngunit hindi nila iyon nagawa. Ginamitan sila ni Mimori ng berserk kaya't pagkatapos nun ay sila ang naglaban-laban sa isa't isa. Nagmistulang Royal Rumble ang kagubatan sa dami ng halimaw na naglaban-laban doon. Sinabi ni Mimori na mawawala rin ang epekto ng berserk kaya't makakahabol pa rin ang ibang mga halimaw na yun sa kanila. Nagpatuloy pa rin sila sa pagtakbo at sa pagkakataon na yun ay ginamitan na rin ni Mimori ng paralyze ang ibang mga halimaw na sumusunod sa kanila. Napahinto ang mga halimaw kaya't kahit papano ay nabawasan ang bilang ng mga ito. Tinanong niya ang dalawa kung mabuti ba ang kalagayan ng mga ito. Sumagot naman ng oo ang dalawa. Biglang bumuhos ang ulan kaya't hindi niya gaanong narinig ang ingay ng mga paparating na halimaw. Bukod doon ay naging sagabal din iyon sa kanyang paningin. Tiningnan niya ang kanyang status. Malaki ang inimprove ng kanyang level dahil mula sa 1,700 ay naging 1,903 na ito. Napagtanto niya na malaking experience ang naibibigay ng mga halimaw na iyon kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na ipagpapatuloy lang niya iyon upang mas lalo siyang lumakas. Wala siyang gustong sayangin na kahit isang halimaw kaya't sinabi niya na babalikan niya ang mga halimaw na naiwan sa likuran dahil hindi rin siya makakakuha ng experience sa mga ito kung malayo siya rito. Tinanong niya ang dalawa kung handa ba ang mga ito na bumalik at salubungin ang mga halimaw. Sumang-ayon lang sa kanya ang dalawa. Napangiti na lang si Mimori dahil nagkaroon siya ng mga kasangga na kanyang maaasahan. Pinabalik niya si Slay patungo sa mga naiwang halimaw at sinalubong ang mga humahabol sa kanilang mga halimaw. Pinahaba ulit ni Pigmaro ang kanyang mga galamay at pagkatapos ay ginamitan ni Mimori ang mga halimaw na humaharang sa kanila ng berserk. Nagmistulang bata si Mimori na parang naglalaro sa kanyang ginagawa. Ginamit niya lahat ng kanyang kapangyarihan sa mga halimaw sa pamamagitan ng paralyzed, dark, sleep, berserk at poison. Lahat ng makasalubong nila ay tumutumba dahil sa kanyang ginagawa habang paubos na din ng paubos ang kanyang mana. Narating na nila ang isang dambuhalang halimaw kaya't walang pag-aatubili na ginamitan ito ng berserk ni Mimori upang mas mabilis ang pagkamatay nito. Dahil sa malaki ang naibigay na experience ng halimaw na iyon ay muling nag-level up si Mimori kaya't napuno ulit ang kanyang mana. Dahil sa napuno ulit ang kanyang mana ay inutusan niya ulit si Pigmaro na pahabain ang galami nito. Pinatakbo niya ulit si Slay at sinimulang gamitan ng paralyze at berserk ang mga halimaw na kanilang madaraanan. Walang nagawa ang mga halimaw kundi huminto na lang at magdugo ang katawan dahil sa ginagawa ni Mimori.
Napansin niya na may dalawang malaking halimaw na sumusunod sa kanya kaya't ginamitan niya ng berserk ang mga ito kaya't inatake ng mga ito ang mga katabi pa nilang halimaw. Nagpatuloy lang sa mabilis na pagtakbo si Slay hanggang sa natira na lang ang dalawang malaking halimaw. Nagpahabol lang siya sa mga ito. Hindi napansin ng dalawang halimaw na bumabha si Mimori kay Slay kaya't nagulat sila nang makita nila ito sa kanilang likuran. Mabilis silang ginamitan ng paralyze ni Mimori at sinundan rin niya iyon kaagad ng berserk. Mabilis na nawala ang buhay ng dalawang halimaw kaya't muli ay nag-level up si Mimori. Muli ay sumakay na ulit siya kay Slay. Paparating ulit ang maraming mga halimaw kaya't sinalubong ulit nila ito. Pinahaba ulit ni Pigumaro ang kanyang mga galamay at ginamitan ulit ito ng paralyze ni Mimori. Sa dami ng mga halimaw ay nadapa si Slay kaya't bumagsak din si Mimori. Na-corner sila ng mga halimaw kaya't wala nang nagawa si Mimori kundi paulanan na lang ng paulanan ng mahika ang mga ito. Paralyze sa kanan, berserk sa kaliwa, dark sa likod, poison sa harapan at sleep naman kung minsan. Paulit-ulit lang na ginawa ito ni Mimori dahil sa dami ng halimaw na papalapit sa kanila. Kasabay ng pagcast niya ng mga skill at pagkamatay ng mga halimaw ay siya namang pagtaas ang pagdagdag din ng kanyang level. Sa dami ng napapatay niyang halimaw ay tuluyan na nga siyang lumakas ng lumakas. Matapos ng eksenang iyon ay ipinakita naman si Kubota na nakaupo sa damuhan habang hawak ang kanyang sandata. Matagumpay niyang napatay ang halimaw na umatake sa kanya. Maya-maya ay biglang dumating doon si Eve kaya't nakita siya si Kubota. Nagulat si Eve nang makita niya ito. Tinitigan niya si Kubota at na-imagine niya ang itsura nito na kahawig ng kay Liz. Dahil doon ay nilapitan niya ito. Natakot naman si Kubota dahil doon. Tinangka niyang hawakan ito at nang hahawakan na niya ito ay bigla namang dumating si Asagi upang tulungan si Kubota. Gumamit ng lightning shifter si Asagi at inatake niya si Eve ngunit napigilan ni Eve ang kanyang pag-atake. Muling gumamit ng mas malakas na kuryente si Asagi at sa pagkakataon na yun ay hindi na ito napigilan ni Eve. Dahil sa kuryenteng yun ay hindi na nakagalaw at nakapagsalita si Eve. Sinabi ni Asagi na hindi niya pwedeng hawakan si Kubota dahil handa niyang iligtas ito sa lahat ng oras. Naalala ni Eve ang mga sinabi sa kanya ni Mimori tungkol sa mga nasummon na hero na lalaban sa grupo ng mga evil. Matapos nun ay muli siyang inatake ni Asagi at doon na din nagtapos ang 11 kabanata. Ano kaya ang mangyayari kay Eve? Mapipigilan niya kaya ang atake ni Asagi? Yan ang aabangan natin mga kupogi kaya't tutok lang ulit para sa susunod pang kabanata.